Napagtanto ng ating bida na kailangan niya ng napakalaking dami ng Reiki upang ganap na mabuo ang kapaligirang ito. Naalala rin niya ang babala ni Song Yan bago ito umalis. Kapag natapos na ang Yuanhan Restoration, hindi na dapat gamitin ng Paiyandan sa pagsipsip ng aura. Dahil dito, naisip niyang panahon na upang isagawa at sanayin ang kasanayang iyon. Sinabi pa ng ating bida na dapat ay may kahit mga batayang kasanayan na maibebenta ang Baoqing Yutang, ngunit matapos maghanap, wala na siyang makitang may halaga. Napamura siya sa inis at naisip na nagkamali siya noon, dapat pala ay humingi siya ng isa pang kasanayan noong huli siyang naningil. Ngayon na malinaw na sa kanya ang sitwasyon, nahihirapan na siyang humingi pa. Dahil kapos sa yaman, napagtanto niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para kumita ng pera. Kinabukasan, habang may dalang supot si Wang Sheng, napansin naman siya ng lalaki. Binati ng lalaki si Wang Sheng at tinanong kung ano ang maitutulong niya. Sumagot ang ating bida na mas mainam ang may kakilala kaysa estranghero, at ipinakiusap na ipatawag ang may-ari ng tindahan dahil may malaking negosyo siyang gustong pag-usapan. Agad namang tumugon ang lalaki at sinabing tatawagin niya kaagad ang shopkeeper. Pagpasok ng ating bida, maingat na sinuri ng shopkeeper ang dala niyang puting butil. Ngunit nang matikman niya ito, bigla na lamang nagbago ang ekspresyon nito, at nasabi pa nito na malinis ang lasa, walang halo, at kaaya-aya ang itsura ng dala nitong asukal. Mas mainam pa raw ito kaysa sa karaniwang asukal na kanilang ginagamit. Nang tanungin kung ano ang tawag dito, kalmadong sagot ng ating bida na ito ay white sugar, o maaari ring tawaging icing sugar. Nang marinig yun, lumapit ang shopkeeper sa ating bida, at labis ang tuwa nito. Pinuri ang pangalan at agad na naging sabik makipag-usap sa presyo, halatang nakakita siya ng malaking oportunidad sa produktong ito. Tinulak naman siya ni Wang Sheng at sinabi dito na uminahon muna. Kaya matatag na sinabi ni Wang Sheng na ang ibinibenta niya ay ang teknolohiya sa paggawa ng asukal, at iginiit pa na eksklusibong bentahan yun, bahala na ang kabilang panig sa pagtakda ng presyo. Napanganga ang shopkeeper sa pagkabigla, matapos mapagtanto ang bigat ng alok, nagbago ang kanyang tono at magalang na sinabi na malaking negosyo nga ito. Hiniling niyang maghintay sandali si Wang Sheng habang ipinapatawag niya ang kanilang amo upang pag-usapan ang kasunduan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang manager ng tindahan na si Ella. Magalang siyang humingi ng paumanhin at nakinig sa alok ni Wang Sheng, ngunit malinaw na may pag-aalinlangan pa rin siya. Sinabi ni Ella na maganda ang bentahan at lasa ng asukal, at lampas ito sa karaniwang kulay abong asukal na nasa merkado. Gayunman, tinanong niya kung bakit ibebenta ni Wang Sheng ang isang napakahalagang paraan ng paggawa ng asukal sa halip na sariling gamitin. Kalmadong sumagot si Wang Sheng na hindi niya ito itinuturing na natatangi, dahil marami pang katulad na paraan gaya ng snowflake salt at refined oil. Idinagdag pa niya na wala siyang sapat na koneksyon o kapital para palaguin ito mag-isa. Kaya mas makabubuting ipagbili ang teknolohiya kaysa itago, dahil dito, lalo pang naging interesado si Ella sa posibilidad ng kanilang kasunduan. Seryosong sinabi ni Ella na taos-puso ang mga sinabi ni Wang Sheng, napansin niyang nag-iisa itong humarap sa kanila at hindi man lang natakot kahit alam ang reputasyon ng kanilang grupo. Ipinahayag din ni Ella na matagal na siyang nasa Baking Yutang at may mga eksperto silang kasama, kaya malinaw na hindi basta-basta ang lugar na ito. Bilang pagsubok, binanggit niya pa ang tungkol sa mga mamamatay tao. Ngunit kalmadong bumuelta si Wang Sheng, pabirong tinanong kung alin ang tinutukoy, ang nasa labas ba, o ang nakaupo mismo sa madilim na silid. Alam ng ating bida kung saan nakapwesto ang mga bantay nito. Sa sandaling yun, nagulat si Ella sa kanyang isip, napansin niya ang tapang at talas ng isip ni Wang Sheng, kahit nasa madilim na silid. Kitang-kita ang tunay niyang lakas at pagkatao. Napagtanto ni Ella na hindi karaniwang tao ang kaharap niya at karapat-dapat itong gawing kaalyado. Samantala, kalmado namang naglabas si Wang Sheng ng isang kakaibang bagay at pabirong sinabi na may mga bagay sa mundo na hindi agad nakikita, gaya ng infrared telescope. Tumayo na si Ella at dahan-daang lumapit sa ating bida, bitbit ang isang mapanuksong ngiti. Sinabi niyang biro lamang ang nauna niyang pananakot at nais niyang maayos na alagaan ang kanilang usapan. Pagkatapos nito, mahinahon niyang iminungkahi na pag-usapan na nila ang negosyo. Diretsahang sinabi ni Ella na ang nais nila ay ang paraan ng paggawa ng frost sugar, at handa silang makipagkasundo basta't malinaw ang hinihingi. Kalmadong sumagot ang ating bida na hindi pa niya alam ang tunay na kakayahan ng Baking Yutang,
Kaya mas mainam na patunayan muna nila ang sarili, kapag nasiyahan siya, doon pa lamang sila gagawa ng kasunduan. Sa huli, pabirong ngumiti ang bida at sinabi na siya na ngayon ang may inisyatiba, kaya mas mabuting ayusin ang kanilang saloobin kung talagang nais nilang magtagumpay ang negosasyon. Saglit na napatahimik si Ella, tila sinusuri sa isip ang sinabi at asal ng ating bida. Maya-maya, tumango siya ng bahagya, hudyat na may pasya na siya. Agad niyang inutos sa tauhan na kunin ang bagay mula sa imbakan ng bayan at ipakita ito sa panauhin. Nagulat man, mabilis na sumunod ang tauhan at nagpahayag ng paggalang. Ngumiti si Ella at sinabi na ang mga mararangal na bisita ay bihasa sa martial arts, kaya tiyak na magugustuhan nila ang isang mahiwagang sandata. Lumapit siya sa ating bida at ipinakita ang isang espada, mahinahong tinanong kung nakikita at nararamdaman niya ang kakaibang aura nito. Sa pagbukas ng kahon, lumantad ang espada, payak ang anyo ngunit ramdam ang taglay nitong lakas. Tumayo naman dito si Wang Sheng at sinuri nito ang espada. Habang sinusuri ng ating bida ang espada, marahan niya itong iniikot at ramdam agad ang kakaibang daloy ng enerhiya, bagamat mas maganda at mas pino ito kaysa sa espada ni Ella, napansin niyang tila nabahira na ito ng dugo, tanda ng maraming laban na dinaanan, kalmado niyang sinabi na hindi naman niya ito kailangan. Tinawag ni Ella ang kanyang tauhan upang ilabas ang mga karaniwang espada upang ipakita dito ang lakas ng kanyang sandata. Ipinaliwanag ni Ella na maaaring hindi gaanong pamilyar ang ating bida sa mga sandata, ngunit ang espadang ito ay maingat na hinubog ng isang dalubhasang panday mula sa Linglong Pavilion sa loob ng libu-libong taon. Dagdag pa niya, habang nakahanda na itong subukan ang kanyang sandata, binuksan at ginising ang Jiangcheng gamit ang dugo ng isang maestro, kaya tunay itong pambihira. Upang patunayan ang sinabi niya, marahan niyang iwinasiwas ang espada, at sa isang iglap ay naputol ang mga bakal na parang putik, ipinapakita ang sobrang talas at lakas ng sandata. Pagkatapos nito, maingat na inabot ni Ella ang espada sa ating bida at hinayaan siyang subukan ito. Kalmadong ngumiti ang ating bida at sinabi na mayroon din siyang maliit na kutsilyo, kaya nais niyang subukan ang espada gamit iyon. Walang pag-aalinlangan, hinikayat siya ni Ella na gawin na lang. Sa isang iglap, binunot ng ating bida ang kanyang kutsilyo, at naghanda na din ito. Napansin ni Ella na ang maliit na kutsilyo ng ating bida ay hindi pangkaraniwan, dahil wala itong karaniwang liwanag ng ordinaryong espada. Sa isang iglap, ngumisi si Wang Sheng at walang pag-aalinlangan na inihagis ang matinding hiwa. Biglang sumiklab ang isang matalim na sinag ng enerhiya, dahilan upang mabigla si Ella. Sa mismong sandaling yon, nabali ang kanyang espada sa gitna ng salpukan. Napasigaw si Ella habang itinaboy siya ng puwersa, malinaw na hindi niya inaasahan ang lakas ng kutsilyo. Doon niya tuluyang napagtanto na ang simpleng sandata ng ating bida ay higit na mas malakas kaysa sa inaakala niya. Matapos ang insidente, kalmadong umupo ang ating bida at sinabi na maayos naman ang espada, ngunit hindi pa rin ito sapat para sa kanya. Dahil dito, agad na nagpakumbaba sina Ella at ang shopkeeper, humingi ng paumanhin at inaming kulang ang kanilang kaalaman upang husgahan ang tunay na antas ng kanyang sandata. Wala nang interes si Wang Sheng na ipagpatuloy pa ang usapan tungkol sa espada at sinabi niyang hindi na niya ito kailangan, ngunit hindi pa napag-uusapan ang presyo. Saglit na natahimik si Ella at halatang nag-isip. Maya-maya, nagkaroon siya ng ideya at magalang na nagsalita. Sinabi niyang mahalagang ibalik ng ating bida ang dala niyang bag at kahon noong nakaraan, dahil ang kanilang tindahan ay nakabili ng isang top-level na singsing. Iminungkahi rin niya na maaari munang ibaba ni Wang Sheng ang kanyang backpack kung interesado siya. Bahagyang nagulat ang ating bida at nagtanong ng may pagtataka kung ang Naji ba ay isang mahiwagang sandata ng espasyo. Ipinakita ng shopkeeper ang isang singsing at ipinaliwanag na ang Naji ay gawa sa isang bihira at natatanging bato na may kakayahang bumuo ng maliit na portable na espasyo, sa loob nito, maaaring mag-imbak ng mga gamit ng ligtas at maayos. Mayroong iba't ibang laki ng espasyo ang Naji, ngunit ang ipinakita ay ang pinakamataas na uri, kaya nitong paglagyan ng backpack at mahabang kahon, at mas ligtas pa ito dahil nangangailangan ng yuanhan ng mismong may-ari upang magamit, dahil dito, halos imposibleng manako o galawin ng iba ang laman nito. Nang marinig ito, natuwa ang ating bida at naisip na magiging ligtas na ang lahat ng kanyang kagamitan kung gagamitin niya ang Naji.
Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at sinabi na halos pareho lang ito sa inaasahan niya. Hindi na niya kailangan ng mga dagdag na paliwanag at hiniling na bigyan na lamang siya ng mga pangunahing kakayahan upang magamit agad ang singsing. Nang marinig yun, napangiti sina Ella at ang shopkeeper, halatang nasiyahan sa desisyon ng ating bida. Ipinaliwanag ni Ella kung paano gamitin ang Noji at personal niyang ginabayan ang ating bida sa tamang paraan ng pagkontrol dito. Dahan-dahan niyang itinuro ang paglalabas at pagpasok ng mga gamit-gamit ang lakas ng Yuanhan, pati na rin ang tamang daloy ng enerhiya upang hindi masira o mawala ng kontrol ang singsing. Sa ilalim ng kanyang paggabay, mabilis na natutunan ng ating bida ang paggamit ng Noji, dahil sa malinaw na paliwanag ni Ella, nagawa rin niyang isagawa ang pinakapayak na pagsasanay ng Hanyuan skill, na nagsilbing pundasyon ng kanyang lakas. Pagkatapos nito, tiningnan ng ating bida ang hawak niyang singsing. Maya-maya, naglabas siya ng isang manipis na aklat mula sa Noji. Habang hawak ang aklat, naramdaman ng ating bida ang maayos na daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Dahil dito, lalo siyang nakumbinsi na ang mga batayang pagsasanay na ito ang magiging pundasyon ng kanyang paglakas sa hinaharap. Kasunod nito, habang masusing binabasa ni Wang Sheng ang aklat, agad niyang napansin na napakasimple ng nilalaman nito. Ipinapaliwanag lamang doon ang tamang tindig, paghawak sa yuan, pag-iingat sa sentro ng lakas, at ang unti-unting pagkontrol sa Yuanhan upang mapasama ito sa katawan. Napatawa ang ating bida dahil para sa kanya, napakapayak ng Hanyuan skill na ito. Kung ikukumpara sa Tai Chi Hanyuan na kanyang natutunan noon sa mundo ng Earth, mas detalyado at mas masalimuot ang mga teknik na iyon. Dahil dito, hindi na siya nag-atubiling isantabi ang aklat at sinimulang magsanay ayon sa sarili niyang karanasan. Tumayo siya ng matatag, inayos ang kanyang paghinga, at dahan-daang pinakilos ang kanyang katawan upang ipunin at ayusin ang daloy ng enerhiya. Habang patuloy ang kanyang pagsasanay, unti-unting nagsimulang magbago ang aura sa paligid niya, hudyat na ginagamit niya ang mas mataas at mas pinong anyo ng Hanyuan na mas angkop sa kanya. Sa loob ng sariling domain ng ating bida, nagsimula na siyang palakasin ang kanyang Hanyuan soul. Dahan-daang gumalaw ang kanyang Hanyuan soul habang hinihigop nito ang lakas patungo sa isang madilim na sentro. Kalmadong minamasdan ng ating bida ang daloy ng enerhiya, ngunit napansin niyang hindi pa ito sapat. Para sa kanya, kung Tai Chi rotation ang gagamitin, kailangan itong pabilisin at gawing mas matatag. Dahil dito, agad niyang inayos ang galaw ng kanyang mga kamay at pinabilis ang ikot ng enerhiya. Unti-unting nabuo ang isang mas malakas na puwersa habang ang yin at yang ay nagsimulang umikot ng mas mabilis at mas maayos sa loob ng domain. Pagkatapos ng 2 araw, mula sa tuktok ng bangin, pinakawalan ng ating bida ang Hanyuan soul. Agad itong umikot sa himpapawid, bumuo ng hugis isda na may malinaw na yin at yang sa katawan. Sa isang iglap, bumagsak ang malakas na enerhiya at hinati ang lupa, dahilan upang bumukas ang isang mahabang ilog ng liwanag sa gitna ng kaparangan. Lumipad ang kanyang Hanyuan soul kasabay ng rumaragasang puwersa, ngunit sandaling natigilan ito na tila naguguluhan sa biglaang pagbabago. Sa sandaling yun, ngumiti ang ating bida at nagpahayag na oras na para mangyari ang matagal niyang hinihintay. Sa ilalim ng malakas na daloy ng Hanyuan, biglang nagliwanag ang kalangitan at lumitaw ang isang banal na tarangkahan na nababalutan ng makukulay na sinag. Natawa si Wang Sheng at ipinahayag na mali ang paniniwala ng mundo na hindi maaaring umangat o magbago ang isang maliit na isda. Buong kumpiyansa niyang sinabi na hanggat naniniwala siya sa sariling landas ng pagpapalakas, hindi imposible para sa isang maliit isda ang tumalon at maging dragon. Kasabay nito, lumakas ang ikot ng enerhiya at nagsimulang magbago ang kanyang Hanyuan soul, hudyat ng simula ng isang pambihirang ebolusyon. Sa kabilang banda, nagsimula ng ibenta ni Ella ang binili niya sa ating bida na isang bagong produkto na tinawag na Snow and Sugar Frost. Dahil sa kakaibang anyo at kalidad nito, mabilis itong sumikat at agad na pinagkaguluhan ng maraming mamimili. Dahil sa biglaang kasikatan ng Snow and Sugar Frost, maraming tindahan at negosyante ang nakaramdam ng matinding pressure. Nagpadala sila ng mga tauhan upang magsiyasat at bantayan ang galaw ng Baoqing Hall, umaasang makakuha ng impormasyon o pagkakataong makisabay sa negosyo. Hindi nagtagal, ipinadala ni Ella ang shopkeeper ng sangay sa Shanglin upang personal na imbitahin ang kanilang pinakakilalang panauhin, sina Jade Band at Tenjin ng Snow and Sugar Frost,
papunta sa bahay ni Wang Sheng bilang tanda ng respeto at pakikipag-ugnayan. Mabilis ding kumalat ang balita na si Wang Sheng ang may-ari at nagbebenta ng snow and sugar kay Ella, dahil dito, lalong tumaas ang atensyon ng iba't ibang puwersa sa kanya. Kalmadong pinagmasdan ni Wang Sheng ang sitwasyon at sinabi niyang bihasa sa pagkalkula at pagdedesisyon ang hostess ni Ella, kung sakaling maipit siya sa pressure ng iba, wala siyang magagawa kundi pansamantalang humingi ng tulong at humanap ng proteksyon mula sa kanila. Sa kabilang panig ng mga kalaban, sa Shanglin, nabunyag ng pinuno ng pamilyang Song na ang ilang maharlika sa loob ng kanilang angkan ay palihim na isinuko ang malaking negosyo ng pagkolekta ng daan-daang libong gintong barya taon-taon. Dahil dito, sa ngalan ng maling pagtanggap ng panauhin, mahigpit nilang pinarusahan ang Lin Chamberlain, pati ang ama at anak na sina Song Tians at Song Li, na dati nang may alitan kay Wang Sheng. Samantala, kahit na hinabol at hinarang ng mga eksperto ng pamilyang Song ang soul refiner ng pamilyang Dai, nagawa pa rin itong maibalik ang 9-star Yuan Han sa Dai family kapalit ng sakripisyo ng 7 Iron Guards. Bagamat napatay si Dai Wan, ang tinaguriang Little Lord, at tila maliit na bagay yun kumpara sa pakinabang ng 9 stars, hindi pa rin napigilan ng ilan sa Dai family ang magluksa sa kanyang pagkamatay. Pinakita naman dito si Dai Xia, at nagtanong kung paano namatay si Dai Wan. Ipinakita ng tauhan ng isang bala ng baril, at ipinaliwanag na siya ay pinaslang gamit ang isang lihim at napakalakas na sandata mula sa yintang, na may kakayahang magdulot ng matinding pagkawasak. Kinuha naman ito ng hangal, at sinubukan niya ito sa kahoy na tao. Gayunpaman, minamaliit ito ni Dai Xia, sinasabing nasa huling antas lamang ito ng triple environment at hindi karapat-dapat na aksayahin ang kanyang lakas. Sa huli, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na magsama ng mga bodyguard at dalhin pabalik ang ulo ng taong pumatay kay Dai Wan bilang ganti at babala sa kanilang mga kaaway. Bumalik ang eksena sa ating bida, habang abala ito sa kanyang pagsasanay. Nagising naman ito, nang biglang dumating si Uncle Lao Yu na galit ito sa kanya, habang pilit siyang pinipigilan ni Song Yan. Tinanong ni Uncle Lao Yu kung gawa ba mismo ni Wang Sheng ang bagay na yun. May halong pagdududa at pagsubok ang kanyang tono habang mariin niyang siniyasat ang nasabing asukal. Sinabi rin niya na bilang manugang ng pamilyang Song, hindi tama na ibigay ni Wang Sheng ang ganitong mahalagang bagay sa mga tagalabas, para sa kanya, dapat inuuna ang sariling pamilya kaysa sa ibang tao. Kalmadong sumagot si Wang Sheng at ipinunto na halos 2 buwan nang nakatambak lamang ang mga yon doon, kung ngayon lang ito tinatanong, wala na siyang nakikitang dahilan para pigilan ang paggamit o pagbebenta nito. Dahil sa sagot ni Wang Sheng, napahiya at natigilan si Song Yan. Sinabi pa ng ating bida na hindi siya kailanman pumasok sa pamilyang Song, kaya wala silang karapatang diktahan kung kanino niya ibibigay ang sarili niyang mga gamit. Ayon sa kanya, hindi niya kailangan ang pahintulot ni Newman para magpasya sa mga bagay na pagmamay-ari niya. Idinagdag pa niya na yeloman o pinong asin ang usapan. Kung may gustong makakuha nito, kailangan munang isipin kung ano ang kapaki-pakinabang para sa kanya. Hindi siya gagawa ng kasunduan kung wala siyang mapapala. Dahil dito, nagbanta si Uncle Lao Yu na kung hindi ibibigay sa kanya ang nais niya, hindi raw makakalabas ng buhay ang bida mula sa Shanglin City. Babala niya, huwag isipin na kayang maliitin ang lahat ng tao sa mundo dahil lamang sa pakikitungo sa iilang tao sa Wuyu City. Kalmadong sagot ng bida na bagamat hindi mahirap pumatay ng ilan, mas gusto niyang makapasok at makalabas ng lungsod ng malaya anumang oras, lalo na kapag pupunta siya sa kagubatan. Lubos na nagalit si Uncle Lao Yu at sinabing wala raw karapatan ng isang batang tulad niya na magsalita ng mayabang sa harap niya. Dahil interesado pa rin si Song Yan sa bida, nagpasya siyang turuan ito ng leksyon sa pamamagitan ng pananakit, ngunit hindi kukunin ang kanyang buhay. Sa sandaling umatake si Uncle Lao Yu, mabilis na gumalaw ang ating bida at buong tapang niyang hinarap ang suntok, at madali niya lamang itong naiwasan. Pagkatapos nun, gumanti naman si Wang Sheng, sa isang iglap, ginamit niya ang kakaibang galaw ng kanyang kamay upang ilihis ang lakas ng suntok ni Uncle Lao Yu. Laking gulat ni Uncle Lao Yu dahil kahit tipunin niya ang buong lakas, parang wala pa ring epekto ang kanyang mga suntok. Hindi niya maunawaan kung anong uri ng martial art ang ginagamit ng binata, sapagkat kahit napakalakas ng puwersa, madali itong napapawi at naitataboy. Samantala, nanatiling kalmado si Wang Sheng,
May bahagyang ngiti pa sa kanyang mukha habang naghahanda itong umatake ng harapan kay Uncle Lao Yu. Sa isang iglap, tinamaan naman si Uncle Lao Yu sa suntok ng ating bida. Sa sumunod na sandali, mabilis na umatake si Wang Sheng. Sunod-sunod ang kanyang mga hampas, sa dibdib, sa balikat, at sa katawan, na nag-iwan kay Uncle Lao Yu na walang pagkakataong gumanti, para bang nakulong ito sa isang galaw na hindi niya matakasan. Habang tinatamaan, napilitan si Uncle Lao Yu na aminin sa sarili na kung magpapatuloy ito, tuluyan siyang mapapahiya. Dahil dito, nagsimula ng mangamba si Song Yan sa kanilang pag-aaway. Sa matinding galit, buong lakas na umatake si Uncle Lao Yu, binalot ng malakas na aura ang kanyang katawan habang ibinabagsak niya ang mabigat na hampas, sapat para durugin ang sinumang tamaan nito. Ngunit sa mismong sandaling yun, mabilis na gumalaw ang ating bida. Sa isang akrobatikong galaw, iniwasan niya ang nakamamatay na atake at sinabayan pa ito ng sariling puwersa, dahilan upang masakal niya ito. Nagpanik naman dito si Song Yan at sumigaw na patawarin na ang bida, sapagkat hindi na raw nito kayang pigilan ang sariling aura, natatakot siyang kung magpapatuloy pa ang laban, maaaring may masamang mangyari kay Wang Sheng. Napuno ng pawis ang pagmumukha ni Uncle Lao Yu dahil nakatutok na ang sandata ni Wang Sheng sa kanyang leeg. Mahinang binalaan ng ating bida si Uncle Lao Yu na huwag siyang sisihin kung siya ang unang naging seryoso. Ayon sa kanya, lahat ay maaari namang pag-usapan ng maayos basta't huwag pilitin ang sitwasyon. Sa isang tabi, nanginginig sa takot si Song Yan at nakiusap na itigil na ang gulo, sinasabing mas mabuting ayusin ang lahat sa mahinahong usapan kaysa sa karahasan. Samantala, malamig at matatag ang tingin ni Wang Sheng, mariin niyang sinabi na huwag siyang maliitin o tawaging bata, sapagkat hindi siya madaling kalabanin tulad ng iniisip ng iba. Doon lamang tuluyang natauhan si Uncle Lao Yu, sa gitna ng takot at kahihiyan, bigla niyang naalala kung sino ang kaharap niya at tinawag ang pangalan ng ating bida, malinaw na kinikilala na ang kanyang lakas at kakayahan.